Praise the Lord. Malapit na po yung ating pong couples night. Kaya sa lahat po ng mga gusto pong makasama po dito, makipag-ugnayan po tayo sa ating pong couples coordinators. Yung mga iba po, nandyan po sila. Right. Ready na po ba kayo? Pwede bang subigaw kayo ng I am ready? Yan. Sabi po dito, when problems arise, God's solution includes people who care and take action to make things better. Ibig sabihin po nito, kapag po may dumarating na problema, sigurado po, gumagamit ng tao ang ating pong Panginoon. He includes people to solve problems. Sigurado, gagamit siya ng tao. At sino pong naniniwala, isa sa gagamitin niya yung katabi mo. God used Noah to build an ark. God used Abraham to establish a nation. God used Joseph to preserve his people. God used Moses to deliver his people. God used David to defend his people. God used Mary to be the vessel of the Savior. God used the disciples to advance His kingdom. So makikita natin in different generations, different na panahon ay gumamit po ang ating Panginoon ng spesipikong tao. At ito po mga binanggit ko, all of these people, they became mighty weapons of God. Gaya po ng pinipreach po ni Bishop, sa lahat po ng kapanahunan naghahanap ng tao ang Panginoon para doon sa problema, sa panahon na yon, meron pong spesipikong tao na ginagamit ng ating Panginoon. Kanina po, tinanong ko po kung kayo po'y ready na sa gawain ng Lord. Sino man pong ready magpagamit sa Panginoon? Praise God. Parang hindi ako naniniwala. Uulitin natin. Sino naman po ang ready magpagamit kay Lord? Ayan. When God shows you a need, be an answer to that need. Kapag nagpapakita po ng isang pangangailangan ng Panginoon, maging katugunan tayo sa pangangailangan. Kaya pakisabi po sa inyong katabi, when God shows you a need, be an answer to that need. Is God showing you something? Can God trust you? May pinapakita ba na isang bagay ang Panginoon? Meron ba siyang pinapakitang pangangailangan? O sa iyo pinahayag ang isang problema? Kapag po may pinapakita ang Panginoon sa atin, ibig sabihin, ikaw ang kanyang pinagkakatiwalaan. Bakit hindi niya inilagay yung burden sa ibang tao? Sa iyo niya pinahayag. Dahil maraming panahon na nakita niya na ikaw ay mapagkakatiwalaan. Kaya hindi naman po ipapahayag ng Panginoon ng isang bagay sa taong hindi niya mapagkakatiwalaan. Kaya it's a great privilege na sa atin po inilalagay ng Panginoon o pinapakita ng Panginoon ang isa pong bagay na dapat pong magkaroon ng katugunan. Kaya ang pag-usapan natin tonight is God needs you. Ikaw ay kailangan ng ating Panginoon. In Mark 11:1-3, meron po isang kwento po dito patungkol po sa isa pong asno. Pero ito po ay may katuruan po patungkol sa atin na mga tao. Ang sabi po ng Mark 11:1-3 from the NIV, as they approached Jerusalem and came to Bethphage and Bethany at the Mount of Olives, Jesus sent two of his disciples, saying to them, "Go to the village ahead of you, and just as you enter it, you will find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here." Sabi po dito, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks you why you are doing this, say, "The Lord needs it, and we'll send it back here shortly." Ibabalik din naman. Pero binanggit po dito, the Lord
needs it. Dito ko po kinuha yung pong title ng ating pong pag-uusapan ngayon. Kung ang asno pong ito ay kailangan ng Panginoon, ang katabi mo, kailangan din ni Lord. Meron pong nakasulat sa Book of Matthew na yung pong donkey po dito ay dalawa. Talaga pong kapag pinag-aaralan mo ang Biblia, may mababasa ka dito, dalawa, doon isa. Yung pong mga nag-aaral po ng IBI ay pinag-aaralan po namin ito. Doon sa isa, dalawang angel. Doon sa isa pong libro, isang angel. Doon isa naman po sa Book of Matthew, dalawa yung demon-possessed. Doon naman po sa iba pong libro, sa Book of Mark, one lang po yung demon-possessed. Hindi po natin pag-uusapan ngayon kung ito po ay dalawa o isa pong donkey. Maaring, yung in-emphasize po ng Book of Mark and Book of Luke, ito po ay isang donkey lang, pero si Matthew po in-emphasize niya dalawang donkey. Binanggit po doon, meron pong adult donkey at meron pong younger donkey. Kaya isa lang po ang sinakyan ng ating pong Panginoon. Kaya ang pag-uusapan po natin yung sinakyan ng Panginoon. Ang in-emphasize po na sinakyan po ng Panginoon in the Book of Mark and Book of Luke ay isa pong asno, na ang tawag po dito ay colt. Kapag sinabi pong colt, ito po ay isang younger na isa pong donkey. In this gospel po, makikita po natin yung tatlong bagay na in-emphasize po that God needs us. Unang-una is recognizing our role. Number 2 is responding with readiness. And number 3, reflecting on our impact. Unang-una po nating titignan ay yung pong recognizing our role. Alam niyo po ba that acknowledge that just as Jesus needed the call for His mission, God has a specific purpose for each of us. Kung papaano po specifically kailangan ng Panginoon para sa kanyang misyon, yung pong asno, may specific purpose ang Lord para sa bawat isa po sa atin. Understand that despite our perceived limitations, God values and desires to use us in His kingdom work. Linagay ko po dyan yung pong limitations. Kasi ano po ba ang asno compared po sa mga malalaki pong mga kabayo? Nakakita na po ba kayong kabayo po na panlaban? Ang mamahal po niyan. Lalong-lalo na kapag ang nagmamay-ari po dito ay isang hari. Noong pong panahon ni na David, kapag po mga sinasakyan po nila, mga karwahe, mga iba, yung mga malalaking kabayo, panlaban po talaga yan. Pero dito po, ang sinakyan ng Panginoon ay hindi po panlaban na kabayo. Ito po ay isang maliit na asno. Kaya kung titignan natin, meron pong certain limitations po ang asno na ito. The colt was a young, untrained animal, seemingly unremarkable compared to the majestic horses often associated with kings and conquerors. Its humble origins underscore Jesus' emphasis on humility and simplicity. Nang pumunta po ang Panginoon doon na ang sakay po niya ay hindi po isang malaking kabayo, kundi ito po ay isang asno, ito po ay pagpapahayag. It is a symbolism na ang Panginoon ay dumating po doon with humility, simplicity, and He was bringing peace at that time. Hindi po siya pumunta po doon na isa pong hari na lalaban, kundi nagdadala po siya ng kapayapaan sapagkat siya, ang tawag po sa kanya, the Prince of Peace. At ang ginamit po niyang symbol ay yung mismong asno. Gusto niyo po ba na gamitin po kayo ng Panginoon bilang simbolo ng kanyang gustong ipahayag? Wow! Tignan nyo nga ako yung katabi nyo. Ang ganda po. The Lord will use us as a symbol. Maaring symbol ng kanyang humility. Every time na tayo po ay nagtatrabaho with humility, hindi kasi nakikita ang ating Panginoon. Nagiging simbolo tayo ng kababaang loob ng ating pong Panginoon. Nagiging simbolo tayo ng kasipagan ng ating Panginoon. Every time na may pinapagawa ang Lord, sunod lang po tayo. Sapagkat ang ating Panginoon, nung nandito po siya sa lupa, He went to every town, village,
every place na meron pong nangangailangan na kagalingan at pangangaral ng kanyang salita. Ang sabi po ng Matthew chapter 9, talagang napakasipag ng Panginoon. Pinupuntahan ng lahat ng lugar na ito. At kung ganyan ang iyong ginagawa, nagiging simbolo ka ng kasipagan ng ating Panginoon. Pwede bang makita ulit ang mga kamay ng mga narito? Gusto ho niyong maging simbolo kayo ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Donkeys, including colts, were often associated with labor and burden-bearing rather than nobility or status. Kapag titignan mo ang asno, ito po ay pang-labor. Hindi po ito pang-status symbol. Hindi po ito, kumbaga, i-display para maganda ang tingin ng mga tao sa kanya. Ito po ay pagdala ng karga at ito po ay pang-labor, ang sabi po dito. They were considered humble beasts of burden rather than symbols of power and authority. Hindi po sila ginagamit as symbols of power and authority. It lacked the grandeur and prestige associated with more regal animals. Kaya, kung titignan natin po, ito pong sinisimbolize po ng asno na ito, hindi ho masyadong mataas ang tingin ng mga tao sa kanila. In a society where status and appearance mattered, a cult would have been easily overlooked or dismissed in inconsequential. Yung pong inconsequential, it means unimportant. Its presence would not have drawn attention or admiration from those around it. Kaya noong papunta ang Panginoon sa Jerusalem, hindi man po pinapansin yung sinasakyan na asno ng Panginoon. Hindi po kapansin-pansin. Kaya ang sabi po dito, yung appearance po nito, it's easily overlooked. At ito po ay hindi nakaka-draw ng attention. Hindi po admirable. Hindi maganda sa tingin. Hindi ka mapapalingon ulit. Kayo po ba'y nandyan pa? Nakaka-relate po ba tayo na may times sa buhay natin, hindi tayo pinapansin. Hindi tayo binibigyan ng halaga. Parang walang kwenta, pero napaka-importante mo sa harapan ng Panginoon. In the sight of God, you are a mighty weapon of the Lord. Despite its humble nature, the cult was chosen by Jesus for a specific purpose. Alam niyo po yung specific purpose? One of the most important incident was the triumphal entry. Napakahalaga po ng triumphal entry. Yung pupunta ang Panginoon doon. At doon po, yung mga tao po may mga palaspas na nagsisigaw ng Hosanna, Hosanna. One of the most important incidents. At ang ginamit ng Panginoon, asno, na walang kwenta sa harapan ng mga tao. To fulfill a prophecy and symbolizes identity as the Messiah. This demonstrates God's ability to use the seemingly insignificant for His divine purpose. Kung paano ginamit ng Lord yung pong asno, seemingly ito po ay insignificant, pero meron pong divine purpose, ganun din, yung mga tao pong sa tingin nila ay walang kwenta ang kanilang pong buhay, seemingly insignificant. My friend, ano man yung trabaho mo, hindi ka man tumatayo dito, pero every time na sumasamba ka, galing ka, pagod na pagod ka sa trabaho. Pero pagpunta mo dito, kasama ka sumasamba, tapos tumutulong ka sa gawain ng Panginoon. Yung inihahandog mo lang every time na meron tayong offering, my friend, yung ginawa mong paghandog, malaking bagay yan sa harapan ng Panginoon. Sabi nga po ni Timothy Keller,
You may feel like a drop in the ocean. But remember, even the ocean is made up of countless drops. Your seemingly insignificant contributions matter to God. Di po ba ganoon po yung pong tubig po ng dagat o maliit pong isa pong lake? Kapag yan natuyo po yung lake, paano po nagkakaroon ng tubig yan? Kapag po umulan. Maaring isa kang drop lang doon sa ulan na yon. Pero kapag pinagsama-sama yung mga droplets na ito, nakakabuo po tayo ng isang ocean. Pakitignan nga po ulit yung katabi nyo. Talaga po bang nakikita nyo napakahalaga niya sa gawain po ng ating Panginoon? Your seemingly insignificant actions can be part of God's bigger plan. Kaya, mga kapatid, may dahilan kung bakit buhay ka pa. Meron po ba naririto na bingit na po tayo minsan sa kamatayan, pero binuhay ka pa rin ni Lord? Ako po, yung kwento ko, mga 5 beses na po. Pero hindi pa po tapos ang Lord sa buhay ko. Maaring kayo po, hindi kapansin-pansin yung mga ginagawa natin, pero ang dahilan bakit hanggang ngayon, binibigyan ka pa ng additional years ng ating Panginoon, gagamitin ka pa niya bilang weapon niya. Hindi ko po alam kung saan, hindi ko po alam kung papaano, pero kailangan mong manalangin at tanungin ang Lord kasi maganda po bago tayo uuwi sa Panginoon, nalaman natin ang dahilan bakit hanggang ngayon buhay pa po tayo. Napaka-importante na yung bawat araw na dinadagdag niya sa buhay natin, nagagawa natin yung plano niya. Kaya sabi po dito, meron pong bigger plan ang ating pong Panginoon. Bagamat very insignificant sa harapan ng tao yung mga maliliit na mga ginagawa natin. Pangalawa po is responding with readiness. Ang sabi po ng verse 2, go to the village ahead of you, and just as you enter it, you will find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. So, ibig sabihin, wala pa pong gumamit dito. Wow! Naka-reserve po siya para gamitin ng Panginoon. Ang sarap po noon. Walang ibang pwedeng gumamit sa atin kundi si Lord. Bagamat tayo po ay nagtatrabaho, yung pong trabaho natin, nagpapagamit tayo para sa Lord pa rin. Whether you are working in the government, nasa government agency ka, or you have your own business, or you are a teacher in a school, alam niyo po bang pwede kayong gamitin ng Lord, kakaiba ka sa lahat ng mga nagtatrabaho? Kapag yan po ay ginagawa po natin, we are very much ready doon po sa magandang plano ng Panginoon sa atin. Kapag po binanggit po ditong untie it and bring it here, ibig sabihin, matagal po itong nakatali. Kaya, linagay ko po dito, the colt being tied up could symbolize a period of waiting and preparation. Just as the colt had to wait until the right time to be untied and used by Jesus, there are times in our lives when we may feel like we are in a holding pattern, waiting for God's timing or direction. This period of waiting can be a time of preparation, growth, and refinement as we trust in God's timing and sovereignty. So may mga times po sa buhay po natin na hindi pa po tayo kaagad ginagamit ng Panginoon. Just like po yung colt na yon. Hindi ko po alam kung ilang years po siyang tinatali po doon. Iuwi siya, tapos itatali na naman po. Hindi natin alam. Silent ang Bible. Pero ito po ay simbolo na may times po sa buhay po natin, yung gusto po natin na magpagamit na sa Panginoon, pero meron pong preparations na ginagawa po sa atin. Often our lives are filled with routine tasks and responsibilities that may seem unimportant. However,
it is in these small and seemingly insignificant actions that we have the opportunity to demonstrate faithfulness and obedience to God. Ano po yung mga routine task na napakasimple? Alam mo yung routine task? Yung gigising ka, pare-pareho ang iyong ginagawa. At yung ginagawa mo, hindi nakikita ng mga tao. Salamat, meron tayong audience of one nakikita ng Panginoon. Naalala ko po si David na nag-aalaga ng tupa ng kanyang tatay. At yan po'y ginagawa niya araw-araw. Ako po'y nag-aalaga po ng aso. Hindi po tupa. Sino po may mga alagang aso? Ilan yung aso ninyo, sister? Isa. Dalawa. Kami po, 3. Hindi po simple mga aso namin. Labrador. Yung isa po, si Maddie po ay Beagle. Yung po kasing Labrador at Beagle, parehong makulit. Alam niyo po yung aming Labrador, nasasapok po ako noon. Kapag po pinapaliguan ko na yan, sa sobrang excited po siya, lulundag po siya. Imbis na po sapukin ko rin, siyempre pastor ako, ninayakap ko na lang. Kaya po, meron naman po akong bagong sugat po dito. Galing po yan kay Chichi, yung aming pong Labrador. Mahal ko po yung mga aso ko. Kaya lang, hindi po simple yung mag-alis ka ng dumi, araw-araw. Tapos, scrub mo pa yung flooring kasi yung ihi. No? At meron pa po kami, Shih Tzu doon po sa loob ng bahay. No? Yung pa naman po, may time, magdudumi kahit saan kapag po medyo tinatamad. Pero ang bait po. Kinukwento ko po ito kasi nai-imagine ko, these are routines in our lives. Kung si David po, hindi naman po sinabi sa Bible kung ilan po yung inaalagaan po niyang tupa, pero definitely marami po ito. At hindi lang po yun. Kapag po dumarating daw yung mga leon, mga oso, pinapatay niya. Dahil ito ang kakain ng tupa ng kanyang tatay. Meron nga daw pong time, nasa bibig na po yung tupa. Ibubuka pa rin niya yung pong bibig ng leon. Aalisin niya yung tupa, tapang niya, at lalabanan niya yung leon. Ganoon siya katapang. At hindi rin po sinasabi, ilang araw niyang ginawa yun, ilang taon niyang ginawa yun. Pero nakita ng Panginoon. No wonder, nung right timing na siya po'y gagamitin na para labanan po si Goliath at siya pong maging king of Israel. Siya kasi ang napili ng Panginoon. Si Saul ay, ito po talaga, si Saul, kung titignan natin, di ba, napakalaki niya, napakakisig ng kanyang katawan, panlaban talaga siya. Pero si David, hindi siya kapansin-pansin. Di ba noong pong namimili na po si Samuel, siguro ito, doon po sa mga anak ni Jesse, siguro ito, kasi matitipuno yung mga katawan, panlaban. Parang yung mga sinasabi ko po kanina, yung pong kabayo ng panlaban. Si David po, yun ang asno. Meron pa ba kayong isa pang anak? Ang sabi po ni Jesse, kasi hindi po pinakita ni Jesse yung pong anak niyang si David. Kasi si Jesse mismo,
mababa ang tingin niya kay David. Pang-labor lang siya. Nakikita niyo po yung kwento dito? Pang-labor lang. Asno. Mababang trabaho. Pwede po ba niyong ipatawag yung isa pa po ninyong anak? At nung pong dumating po si David, ang sabi po ng Panginoon kay Samuel, ang tao tumitingin sa panlabas, subalit ako'y tumitingin sa panloob. Siya ang aking napili bilang hari ng Israel. At pinakita ng Panginoon kung anong pwede niyang gawin sa isa pong taong hindi kapansin-pansin. Up to this time, ang tawag po kay David, a man after God's own heart. Kaya, Jesus taught that faithfulness in small matters leads to greater opportunities and responsibilities. Nai-imagine niyo po ba si David, paano niyang pinapakain yung mga tupa? Paano po niya dinadala sa pastulan? At inaawitan pa po niya. Hallelujah. Nai-imagine niyo po ba si Joseph? For 13 years na siya po'y naghintay. Hinold muna siya ng Panginoon. Bagamat may panaginip na siya po'y magiging isang leader, pero siya po'y naghintay ng 13 years. Hindi po nakabanggit sa Bible kung ilang years po siyang naglingkod doon po sa bahay ni Potiphar. Pero matagal po siyang nasa loob ng bilangguan. Wala naman po siguro sa ating nabilanggo po dito. Ano kaya yung ginagawa sa bilangguan araw-araw? Ano yung routine doon sa bilangguan? Hindi nakakalabas. Kami po, nakakita na ng bilangguan. Ayan, si Brother Jerry, naglingkod po yan sa prison ministry. Alam na alam niya kung anong nasa loob ng bilangguan. Iba ang amoy doon. Lalo na po nagsisikipan. Yung pong mga tao po doon. Nasanay na doon sa amoy. Pero ang sabi po dito sa Bible, si Joseph, bagamat nasa loob siya ng bilangguan, the Lord prospered him. Ibig sabihin, kahit routine ang kanyang ginagawa, nakita po ng warden, nakita po ng naglilingkod po doon na may maganda siyang puso. Kaya ginawa po siyang leader sa loob po mismo ng bilangguan. Ibig sabihin, hindi siya nagre-reklamo. Ayos ang puso niya kahit hindi niya naiintindihan nung una. Yung pong nangyayari. Small things, insignificant things doon sa loob ng bilangguan, pero ginagawa niya ng buong puso. Ang sabi nga po ng Luke 16 verse 10, anyone who can be trusted in little matters can also be trusted in important matters. Kaya yan po ang nangyari kay David at saka po kay Joseph, pinagpala sila ng Panginoon. Yung pong leadership na inihanda ng Panginoon sa kanila, ano po ang nangyari? Yung pong testing, yung pong time of waiting and preparation, sila po ay tumupad. The way we approach and carry out seemingly insignificant tasks reveals our character and values. Consistently performing even the smallest task with diligence, integrity, and excellence reflects a heart that is committed to honoring God in all things. Gusto nyo po bang malaman ang tunay na karakter ng isa pong tagalingkod? Bigyan mo siya ng maliit na trabaho. At ito'y gawin niya araw-araw na walang nakakakita. Doon natin makikita yung kanyang character, yung kanyang mga values. Kaya, bawat opisina, meron pong tinatawag na core values.
Bakit po importante yung mga core values? Even the church, meron pong core values. Ang buong Pilipinas, may core values po yung mga departments po dyan. Ang problema po, sa ilan yung core values, nasa dingding lang. Nakasulat. Kaya tawag po dyan, core values. Yan ang pinakagitna. Yan ang ating ipinamumuhay para magkaroon tayo ng magandang pagtatrabaho. Makikita mo yung salitang integrity. Makikita mo yung salitang excellence. Makikita mo yung salitang passion. Makikita mo yung salitang diligence. Ang tanong, do they really see diligence, integrity, honesty, passion? Core values yan every time that we are working na walang nakakakita. Amen. Di po ba ang laking bagay kung lahat po tayo lumalabas yung character natin, yung mga values natin, kapag nagtatrabaho tayong walang nakakakita sa atin. Walang pumapalakpak, walang pumapansin. Hindi na po ako magme-mention ng pangalan, pero ako po nabibless. Yung lang pong every morning, yung ating po mga nagmo-morning watch na mga workers natin, hindi po madali yan. Aayusin po yung mga camera. Aayusin po yung ating po mga gamit dyan. Tayo po kasi enjoy po tayong nanonood. Tapos mag-express na po tayo, na mag-good morning na po tayo, di ba? Pero hindi natin alam paano nagkaroon ng ganoon. Sino yung bumangon ng maaga? Sino po ang nag-ayos ng ating mga microphones? Kahit po maganda po yung aking pong preaching, hindi po ayos yung microphone at sira po yung camera, nawawalan po ng saysay yung aking ginagawa. Kaya pwede po ba nating palakpakan ng Lord? Sa buhay na mga kapatid nating hindi nakikita, very insignificant sa tingin ng iba, yung kanilang ginagawa, but in the sight of God, they are very valuable. Sabi dito, ulitin ko, consistently, ibig sabihin, tuloy-tuloy, performing even the smallest task with diligence, integrity, and excellence reflects a heart that is committed to honoring God in all things. Hindi po in some things. Hindi sila namimili ng trabaho. Dito po ako magtatapos. Reflecting on our impact. The cult served as the means of transportation for Jesus as he entered Jerusalem in a manner that fulfilled prophecy in Zechariah chapter 9, verse 9. What was the prophecy in Zechariah 9:9? From the contemporary English version, everyone in Jerusalem celebrate and shout, your king has won a victory and he is coming to you. He is humble and rides on a donkey. He comes on the colt of a donkey. So meron na pong prophecy that this will really happen. And praise God, yung napili na colt, siya po ay pinagpala. At napaka-importante ng impact na ito. Bakit po sinasabing we need to reflect on the impact? Kasi kapag titignan po natin yung ating ginagawa, ay napaka-simple lang. Magpo-focus po tayo doon, talagang mababa na lang ang tingin. Pero kapag titingin tayo sa magiging impact ng ginagawa nating simple lang, ay lalo mong ibibigay ang best mo. Simple lang itong ginagawa ko, pero meron akong nakikitang pwedeng mangyari dito. Kanina po, habang kami po ipauwi, galing po ng team building po, ang mga pastors po natin. Kausap ko po yung pong anak ni pastoral trainee natin, si Brother Glenn Castro. Napaka-pogi po nung anak po niya. No? Ang galing po. Nakikipagkwentuhan po ako kasi katabi ko po siya. At tinuturuan ko po siya ng mathematics. Habang kausap ko po siya, alam niyo po, may pumasok sa isip ko. Itong ginagawa ko, this is just
very insignificant sa tingin ng iba. Pero kapag magpo-focus ka sa batang ito, na ibinigay mo ang best mo, tinuruan mo siya, malay mo, darating ang araw, ang batang ito, gagamitin pala ng Panginoon. Kaya saludo po ako sa lahat ng mga nagtuturo na mga bata na sa tingin nila, napaka-insignificant. Yung pupuntahan mo sa malayo, hindi pa po naliligo. Ayan, tumatawa po si Maricar. Isa po sa ministry po nila iyan. At yung pong iba, wala ho silang pera. Wala man po silang pambili ng pagkain. But you are there ministering to them and no one sees you. Ginagastusan mo sila. Hindi mo alam, nagiging mighty weapon ka ng Panginoon dyan sa simpleng ginagawa mo. Yung po mga nagtuturo po sa ating children's church, tapos po, sa tingin natin parang napakakulit nila. Kung minsan po yung mga makukulit na yan po ang mga nagpapastor. Hindi na tayo lalayo. Tingnan niyo po si Pastor Zion. Isa pong classic example po ng bata pa siya, but look at him right now. Ang laki po ng pagbabago, ginagamit siya ng Panginoon. Kaya nga po yung mga tinuturuan din po niya, mga younger pastors po. Ang dami po sa downtown na mga younger pastors po natin. And we are looking forward na dadami pa ang maglilingkod sa Panginoon. Kaya kapag po meron pong pinapaalaga ang Lord sa atin, tayo po na mga care group leaders po dito, I encourage you, ituloy po ninyo ang paglilid po ninyo. Hindi po namin kaya lahat alagaan ng mga members. Malaki pong tulong yung nag-aalaga po kayo ng mga taong hindi na po namin kayang abutin. You are a mighty weapon of God whenever you do that. You do not know kung ano po yung magiging impact ng ating ginagawa kapag yung mga taong hinahawakan natin, magbabago yung buhay nila. Kaya nga, ang sabi po dito ni Max Lucado, your simple part in God's grand plan may seem insignificant now, but in His hands, it can ripple out to touch lives and shape destinies for eternity. We are shaping destinies for eternity. Yung lang pong maglalaan ka ng matinding panalangin para sa isang tao at yung pong tao na yon nagbago ang buhay, naglingkod kay Lord at ang dami niyang naabot, kasama ka na dun sa tagumpay ng taong yon. May ripple effect ito at hindi mo alam kung saan pa makakarating yung mga pwedeng gawin ng mga naligtas dahil sa panalangin ng isang taong hindi siya napagod sa pagbibigay ng panahon sa kanyang intercession. Yung pagising natin everyday ng maaga, hindi natin alam na ang dami palang nagbabago ang buhay because of our joint prayers. Kaya, I encourage you, sa aking pagtatapos, let us be inspired by the truth that even our smallest efforts, when aligned with God's will, can yield insignificant impact. As we recognize our role in God's story, may we respond with readiness to His call on the profound influence we can have on those around us, knowing that our actions, no matter how simple, can ripple through time and eternity. Sa Tagalog po, maging inspirasyon natin ang katotohanan kahit ang pinakamaliit nating pagsisikap kapag nakatuon sa kalooban ng Diyos ay maaring magdulot ng malaking epekto sa pagkilala natin sa ating papel sa kwento ng Diyos. Naway tumugon tayo ng may handa sa Kanyang tawag na nagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan na gumawa sa ating pag-isipan ang malalim na impluwensya natin sa mga nasa paligid na batid natin na ang ating mga kilos kahit gaano man kasimple ay maaring magkaroon ng epekto hanggang sa kabila pang panahon at kawalang hanggan. Tayo pong lahat ay tumayo. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Let us be inspired by the truth that even our smallest efforts, when we align them to the will of God, can yield a very significant impact. Kaya, ngayon pong oras na ito, meron po tayong matagal nang hindi inaawit. Yung, Lord, I give you my heart. Pwede po ba nating awitin bago po tayo mag-iwaiwalay? We give our heart, our soul, our whole being. At doon sa mga maliit na pinapagawa ng Panginoon sa atin, maging instrumento po tayo. Let us be willing to be a weapon of God in these last days. Let's lift our hands to the Lord right now. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. This is my desire To honor you, to honor even in the smallest things, Lord God, we want to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. Yes, God. All I have within me, I give you praise. I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Yes, Lord God. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. Hallelujah. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Yes, God. This is now time to pray for one another. Grab a partner right now. Siya ay idalangin mo sa oras na ito na patuloy siyang gamitin ng Panginoon. Even in simplest way, lalo siyang maging tapat, lalo siyang puspusan ng kapangyarihan ng Panginoon na maging mighty weapon siya ng Lord sa kapanahonang ito at magkaroon ng ripple effect, magkaroon ng impact ang anumang simpleng gawain na pinapagawa ng Lord sa ating kapatid. It is now time to pray. Speak blessing. Speak words of encouragement. Every time that we pray, something happens sa kapatid po natin na dinadalangin po natin. May kapangyarihan na dumadaloy sa ating pong panalangin. Gawin po natin. Maging yung mga nasa bahay, wag lang po tayong manood. Kapatid, pray for every member of the family. Yung po mga nasa opisina, yung mga nagtatrabaho, maging yung mga nasa sasakyan, saan man tayo naroon, yung pinapaalala ng tao ng Panginoon sa atin ay dalangin natin ngayong gabing ito. Hallelujah. Yes, God. Yes, God. I agree with my brother. I agree with my sister right now.
Thank you for your empowerment. Thank you for infilling. Thank you for encouragement. Thank you, Lord God, for your Spirit. Patuloy na kumikilos sa buhay po ng aming mga kapatiran. Salamat po sa wisdom na binibigay po ninyo. Yung mga nanghihina, palalakasin po ninyo. Yung tingin nila mababa sa kanilang sarili, magkakaroon sila ng ibang mindset ngayong oras na ito. They will see the significance of what they are doing for the glory of God. Magkaroon sila ng reflection, ng impact na pwedeng mangyari sa mga simpleng bagay na kanilang ginagawa. Every worker, Lord God, na nakakarinig ngayong oras na ito, hindi po nila mamaliitin yung trabaho na yung pinagkaloob sa kanila. Whether na sila po ay nakikita dito po sa stage o sila po ay nasa backstage, sila po ay hindi nakikita ng tao. Dalangin po namin yung integrity, yung pong honesty, yung pong diligence. Makita, Panginoon, sa puso nila yung passion sa kanilang pong paglilingkod po sa inyo. Hindi sila masiraan ng loob, kundi lalo silang maging masipag. Lalo po sila magtuloy-tuloy. Lalo nilang ibigay ang kanilang pinakababuti na paglilingkod po sa inyo. Let this message be an encouragement to all of us that the simple things that we are doing are very important in the sight of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, God. Maging po yung mga nasa bahay, sana po naroon. Dalangin po namin yung pong pagkilos po ninyo sa aming pong buhay. Thank you, Jesus. Tayo po ngayon ay sama-samang manalangin para sa ating pansamantalang pagtatapos. Salamat po at dinig-dinig po ninyo ang aming mga panalangin. Pagkatapos po nito, magtutuloy-tuloy pa po ang pagkilos ng Banal na Espiritu Santo. May mga pinapakita po kayo sa amin na hindi po nyo pinapakita sa iba. Ito po ay pagpapahayag na gusto po ninyo na kami po ay inyong gamitin. Kaya patuloy na maging bukas ang aming puso at kaisipan. Yung aming pong mga spiritual eyes, just like the prayer of Paul, that we will have that insight. Nakikita namin ang kalooban ng aming Panginoon. Nababasa namin ang kanyang kalooban dahil bukas ang aming mga spiritual na mata. Yung aming damdamin, nararamdaman yung damdamin ng aming Panginoon. Lord God, today, as we come to a close, continuously open our spiritual eyes. Yung mga bagay na dapat pa po naming makita, makita po namin. And we will not only see them, but we will respond maturely to every detail na yung ipapakita sa amin. That we will become obedient servants of God. Lalong-lalo na po kami po'y nasa huling kapanahunan na use us as your mighty weapon for the glory of God, na maninira ng kuta ng kalaban at magpapatuloy na magsusulong ng gawain ng Panginoon, mag-establish ng kingdom ng aming Panginoon. God bless us today. As we come to a close, let the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with us. We will bring shalom. We will bring the peace of God. We will bring the joy that gives us strength. We will bring, Lord God, the love that embraces us, and this kind of love that strengthens us every day. To you, all glory, honor, and praise. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. God bless us all po. Magbatian po tayo sa pangalan ng ating Panginoon.